Sa wakas, opisyal nang dumating ang huling batch ng Philippine Spider Air Defense System mula Israel. Sa kabila ng nagpapatuloy na digmaan sa rehiyon, nagawa pa rin ng Israel na tuparin ang kasunduan nito sa Pilipinas. Ang air defense system na ito ay inaasahang magpapataas sa kakayahan ng bansa na depensahan ang ating himpapawid laban sa anumang banta. Samantala, nagpadala naman ang Estados Unidos ng mga armadong F-16 fighter jets para sa seguridad ng Pilipinas. Ang pagpapadala ng mga modernong sasakyang panghimpapawid ay bahagi ng matibay na alyansa ng Pilipinas at Amerika upang tugunan ang mga hamon sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea. Hindi ba't isang malaking hakbang ito sa pagpapalakas ng ating depensa laban sa mga potensyal na banta? Ang Philippine Spider Air Defense System ay bahagi ng programang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Binubuo ito ng 3 kumpletong battery na naglalaman ng isang command and control unit, isang missile supply vehicle, isang service vehicle at 3 missile firing units. Ang bawat missile firing unit ay may kakayahang maglunsad ng 4 na missile na nagbibigay ng malawakang proteksyon laban sa mga air at missile threats. Si Major General Fabian Pedregosa, Commander ng Air Defense Command ng Philippine Air Force, ang nanguna sa masusing inspeksyon ng bagong dating na kagamitan. Ayon sa kanya, sinigurado ng Air Defense Command ang kalidad ng mga sistemang ito upang masigurong handa ang bansa para sa mga susunod na air defense exercises tulad ng ADEX, Air Defense Exercise. Ang ADEX ay isang mahalagang pagsasanay na sumusubok sa kahandaan, interoperability at kakayahan ng Air Defense Command ng Pilipinas. Samantala, nagpadala naman ang Estados Unidos ng mga armadong F-16 fighter jets sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang patuloy na suporta sa seguridad ng bansa. Ang modernong F-16 fighter jets ay naglalaman ng mga advanced na teknolohiya na makatutulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Air Force sa surveillance, interception at air combat. Ang mga fighter jets na ito ay partikular na mahalaga sa pagtugon sa mga banta sa rehiyon, lalo na sa harap ng mga issue sa West Philippine Sea. Kasabay ng pagpapadala ng mga fighter jets, patuloy ding ini-upgrade ang 12 FA-50 fighter jets ng Pilipinas at isinasaalang-alang ang pagbili ng mga mas bagong modelo nito. Ang FA-50 at F-16 ay sabay ding ginagamit sa iba't ibang pagsasanay upang mapabuti ang koordinasyon at kahandaan ng 2 hukbong panghimpapawid. Ang patuloy na pagsasanay at kooperasyon ay nagpapakita ng matibay na alyansa at layuning mapanatili ang seguridad ng rehiyon at protektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila ng digmaan sa pagitan ng Israel at mga proxy ng Iran, matagumpay na naihatid ng Israel ang mga air defense system na ini-order ng Pilipinas. Ang mga bagong kagamitan na ito ay mahalaga sa pagpapatibay ng depensa ng bansa at patuloy na pinapakita ng AFP ang dedikasyon nito sa modernisasyon upang mas mapalakas ang kakayahan nito sa pagdepensa sa hangganan at teritoryo ng Pilipinas. Malaki ang papel na ginagampanan ng tulong mula sa mga kaalyado tulad ng Israel at Estados Unidos sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanilang tulong, layunin ng Pilipinas na tiyakin ang seguridad ng bansa laban sa mga panlabas na banta habang pinapalakas ang kakayahan sa depensa. Ang patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines ay hindi lamang simbolo ng pag-unlad, kundi isang mahalagang hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipino at ang seguridad ng ating teritoryo. Sa tulong ng makabagong teknolohiya at pakikipag-alyansa, magiging handa na ang Pilipinas na harapin ang anumang hamon na posibleng dumating. Sa kasalukuyan, ang pagpapadala ng mga modernong sasakyan panghimpapawid at advanced air defense systems mula sa mga kaalyado ay nagbibigay ng malawak na suporta upang mapalakas ang kakayahan ng bansa. Patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang modernisasyon ng mga kagamitang pandigma nito upang maprotektahan ang teritoryo nito at mapanatili ang pambansang seguridad. Isa pang hakbang upang mapalakas ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay ang sabayang operasyon sa airspace ng Pilipinas. Noong ika-6 ng Nobyembre,
nagsagawa ng sabayang pagpapatrolya ang Philippine Air Force at US Air Force gamit ang kanilang mga modernong sasakyang panghimpapawid. Ang operasyon ay nagsilbing pagpapakita ng malalim na pagtutulungan ng dalawang bansa upang tiyakin ang seguridad ng rehiyon, partikular na sa West Philippine Sea. Dalawang FA-50 light fighter jets ng Philippine Air Force ang lumipad kasabay ng dalawang F-6 Tin Fighting Falcons ng US Air Force na nakatalaga sa 77th Expeditionary Fighter Squadron. Ang mga multi-role fighter jets na ito ay nagpamalas ng kanilang kahandaan sa pagpapatibay ng seguridad sa West Philippine Sea at pagpapakita ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. Ang kanilang layunin sa sabayang operasyon na ito ay upang mapanatili ang kalayaan, seguridad at kaayusan sa rehiyon, partikular na sa harap ng mga isyu ng teritoryo at tumitinding tensyon sa rehiyon. Ang mga F-16 jets ng Amerika ay may dalang 4 na misail bawat isa at sinamahan rin ng isang KC-135 tanker na nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na operasyon. Kasabay ng pagsasanay na ito, na-enhance rin ang koordinasyon ng dalawang Air Force sa harap ng mga patuloy na banta sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng hindi matitinag na alyansa ng Pilipinas at Amerika at ang kanilang pinagsamang layunin na tiyakin ang isang ligtas at maayos na rehiyon. Higit sa lahat, ipinapakita nito ang kahalagahan ng malalim na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga bansa upang matugunan ang mga banta sa seguridad, lalo na sa mga teritorial na issue. Good news din para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang 10 bilyong pondo na ibinawas para sa 2025 budget ay matagumpay na naibalik ng Senado. Ang halagang ito ay mahalaga para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, partikular sa pag-upgrade ng 12 FA-50 fighter jets at pagbili ng mga bagong modelo nito. Ang pagkakaroon ng mga makabagong kagamitan at sasakyang panghimpapawid ay makakapagbigay daan sa mas epektibong operasyon at pagpapalakas ng depensa ng bansa. Ang senador na nanguna sa pagbabalik ng pondo ay naglahad ng kanilang paninindigan, binigyang diin ang kahalagahan ng modernisasyon sa gitna ng mga hamon sa West Philippine Sea. Ayon sa kanila, ang seguridad ng bansa ay hindi dapat ipagsawalang bahala, lalo na't lumalala ang sitwasyon sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga kakayahan ng Philippine Air Force at pagpapahusay ng mga kagamitan, mas magiging handa ang Pilipinas sa mga posibleng banta, partikular na ang mga isyu sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ang modernisasyon ng Philippine Air Force ay nagbibigay daan upang mas maayos na maipagtanggol ang ating teritoryo. Ang mga karagdagang makabagong kagamitan na ito tulad ng FA-50s ay magpapataas ng kakayahan ng bansa sa air combat at surveillance. Ang mga fighter jets na ito ay ginagamit na sa mga pagsasanay at operasyon upang matiyak ang kahandaan ng mga piloto at ng buong puwersa. Ang mga bagong modelo ng FA-50 na binili ay inaasahang makakadagdag pa sa fleet ng mga sasakyang panghimpapawid ng bansa na magbibigay sa atin ng higit pang kakayahan sa mga misyon ng Air Defense at Maritime Patrol. Samantala, bago ideklara ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at mga grupo ng terorista sa Lebanon, isinagawa ng mga Israeli fighter jets ang huling airstrikes laban sa mga target ng Hezbollah. Ang mga lokasyong pinaghihinala ang himpilan ng mga terorista ay binumba bilang tugon sa mga banta sa seguridad ng Israel. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa kanilang rehiyon, pinanatili ng Israel ang kanilang commitment sa mga alyansa kasama na ang Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng Philippine Spider Air Defense System, patuloy nilang tinutulungan ang Pilipinas na palakasin ang air defense capabilities nito. Ang mga sistemang ito ay bahagi ng malawakang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines na pinapalakas ang depensa ng bansa laban sa mga potensyal na banta sa himpapawid at sa dagat. Mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng mga internasyonal na alyansa sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng mga kaalyadong bansa tulad ng Israel at Amerika ay nagbibigay ng mga advanced na teknolohiya at armas
na nagpapataas sa ating kakayahan na protektahan ang ating mga teritoryo. Kasama ng mga modernong kagamitan tulad ng FA-50s at air defense systems, ang patuloy na pagbuo ng mga estratehiya at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa ay isang hakbang tungo sa mas matatag at secure na kinabukasan para sa bansa. Ang sabayang operasyon ng Philippine Air Force at US Air Force kasabay ng mga hakbangin ng Senado para sa modernisasyon ay nagpapakita ng malakas na determinasyon ng Pilipinas sa pagtugon sa mga hamon sa rehiyon. Ang pagtutulungan ng Pilipinas, Amerika at Israel ay nagbibigay ng mahalagang suporta para sa mas matatag at modernong depensa. Sa patuloy na modernisasyon at pagpapalakas ng alyansa sa mga pandaigdigang kaalyado, ang seguridad ng Pilipinas at ng rehiyon ay masisiguro sa kabila ng mga hamon na hinaharap. Ngunit, paano kaya ito makakaapekto sa pangmatagalang seguridad ng ating bansa? Sa tingin mo, paano pa natin mapapalakas ang ating depensa sa kabila ng mga patuloy na banta sa rehiyon? Huwag kalimutang mag-iwan ng iyong opinyon sa comment section down below at mag-subscribe para manatiling tutok sa iba pang mga balitang aming ihahatid.